Ito. Magandang umaga po. Okay. By the grace of God, let's run the Bible seminar. We could finish with the Korean mission team. Sa biyaya ng Diyos po, sa nakaraang linggo, ay nagawa natin po yung ating Bible seminar kasama ng mission team. And then, this time also God allowed newly saved. At sa pagkakataong ito, pinaintulot din ng Diyos yung mga bagong naligtas. And then some come to church today also. At yung ilan po ay nakarating din po ngayong araw. So please continue, pray for them to continue their Christian life. Kaya patuloy niyo po silang ipanalangin upang patuloy din po silang makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. And also if there are some who are not sure salvation, we need to continue encourage them to listen to the Bible seminar. At kung meron man sa kanila na hindi sigurado sa kaligtasan, himukin po natin silang muling makapakinig ng Bible seminar. And don't forget, we have a Korean supporting church who always support and pray for us. At huwag niyo pong kalimutan na meron po tayong supporting church na palaging nananalangin at sumusuporta po sa atin. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at makawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan mo ang Biblia, Pangalawa Timoteo chapter 3. Pangalawa Timoteo chapter 3 verse 10 hanggang 12. Pangalawa Timoteo chapter 3 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtatyaga, pag-ibig at pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay niligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Okay. Mula noong nakaraang taon, patuloy kaming nag-aral ng ikalawang Timoteo. Simula ngayon araw, ipagpatuloy natin ang pag-aral. Okay. I think it's already long since we learned Second Timothy. Sa tingin ko po, halos matagal na po mula nung huli nating mapag-aralan yung ikalawang Timoteo. So from today, let's continue learn. Kaya ngayon, patuloy po natin itong pag-aralan. We read chapter 3, 10 hanggang 12. Binasa po natin yung magmula chapter 3 hanggang 12. Si Apostol Pablo ay nakatanggap ng maraming pag-uusig habang ipinangaral ang Ebanghelyo. Tama ba? Ngunit sa lahat ng pag-uusig na iyon, kasama niya ang Diyos at
tas siya mula sa mga iyon. At kaya't pinaalalahanan din niya si Timoteo na may pag-usik para sa mga Kristiyano. At pinaalalahanan niya ang mga Kristiyano na may pag-usik at hinihikaya silang magtisa at magpagtagumpayan ito. Lahat ng mga Kristiyano ay tiyang na makaranas ng pag-usik. Kaya ngayon, pag-isipan natin ang tungkol sa pag-usik sa mga Kristiyano. Okay? May pag-usik sa mga Kristiyano. Verse 12, sinabi ng Biblia, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay taranas ng pag-usik. Bakit inuusik ang mga taong nagsisikap mamuhay ng may kabanalan? Bakit? Sapagkat hindi tayo taga-salibutan. Hindi tayo taga-salibutan. Ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. At ang mga taong hindi naligtas ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng diablo. Ngunit, dahil ang mga taong naligtas ay hindi kabilang sa mundong ito, natural na sila ay usigin ng mga taong kabilang sa mundo. Okay, buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan 15 verse 19. Juan chapter 15 verse 19. Sinabi ni Jesus, right? Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Tama? Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, right? Kayo'y hindi taga-sanlibutan. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. So it's a natural, right? We have a persecution after salvation. Kaya natural lamang po na magkaroon ng pag-uusig pagkatapos maligtas. Because we don't belong to this world. Dahil hindi na po tayo taga-sanlibutan. Sa kabilang banda, kung tayo ay makikipag kompromiso sa mundo, hindi tayo usin. If you just live same life with the people in this world, you will not have any persecution. Kung mamumuhay ka po ng parehong buhay po ng mga taga-sanlibutan, hindi ka magkakaroon ng pag-uusig. But when you try to live a more godly life, you will have a persecution. Pero kapag sinubukan mong mamuhay na may kabanalan, magkakaroon ka ng pag-uusig. Ang mga tao sa mundo ay nais na tayo ay mabuhay sa kasalanan kasama nila. They don't want to live a godly life. Ayaw po nilang mamuhay na may kabanalan. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 4, unang Pedro chapter 4, verse 3 and 4, unang Pedro chapter 4, 3 and 4. Okay, chapter 4, 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-inuman, at sa kasuklam-suklam na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Maybe we have lived a life like a bird tree before we got the salvation, right? Marahil po yung pamumuhay natin, katulad ng sa verse 3, dati po. Tama ba? Yeah. But after salvation, we want to separate this life, right? Pero pagkatapos ng kaligtasan, nais na po nating humiwalay mula sa buhay na ito. We don't want to continue this kind of sin, right? Ayaw nating ipagpatuloy yung ganitong uri ng kasalanan po, di ba? You still want continue? Gusto niyo pa rin po bang ipagpatuloy ito? Yeah. If so, it's just something wrong. Kung gayon, parang may mali po. We have a heart to live a godly life, right? Meron po tayong pusong mabuhay ng may kabanalan po, di ba? The people in this world cannot understand you. Pero yung mga tao ng sanlibutan ito, hindi ka nila maintindihan. That's why, yes. Verse 4, right? Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa kayang labis na kaguluhan. Kaya't kayo'y nilalain nila. Yeah. So, when you try to live a godly life, they will blame you. Kaya kapag nabuhay kayo na sinubukan yung mamuhay na may kabanalan, kanilang pinupuna kayo. Why you do like that? Bakit nyo ginagawa yung ganyan? Why you don't continue this sin? Bakit hindi mo pinagpapatuloy yung ganitong kasalanan? Let's enjoy more, Magsaya pa tayo. right? And then they say, "Oh, you something wrong." At sinasabi pa nila, parang may mali sa'yo. After you go to Cavite Church, "Oh, you something wrong." Pagkatapos mong pumunta sa church na Cavite Church, parang may mali na Why you sa'yo. are different? Bakit kakaiba ka na? Before you are the one who lead enjoying this world. Dati ikaw yung nangunguna sa pagsasaya sa sanlibutan ito. Kung hindi ka inom ng alak sa isang inuman, maaaring ikaw ay usigin. Ngunit kung inom ka, hindi ka usigin. Right? You have a friend, always drink alcohol together. Meron po ba yung kaibigan na palaging palainom? But after salvation, right, you try to stop drinking alcohol. Di ba pagkatapos mong maligtas, sinubukan mong itigil yung pag-iinom ng alak. Then your friend will persecute you. At uusigin ka ng iyong mga kaibigan. Why you stop drinking alcohol? Bakit tumigil ka sa pag-inom? Because of you, we cannot enjoy like before. Dahil sa iyo, hindi na kami magawang magsaya katulad ng dati. But if you drink together, they will not persecute you, right? Pero kung sasamahan mo pa rin silang uminom, hindi ka nila uusigin. It's good. Mabuti yan. It's okay. Even though you go to church, you drink alcohol, no problem. Ayos lang na pumunta ka sa church, basta uminom ka, walang problema. Let's continue enjoy. Patuloy tayong mag-inom, magsaya. Right? You will not have any persecution. Kung hindi ka magkakaroon ng anumang pag-uusig. But right, we shouldn't compromise with this world, right? Pero po, dapat na hindi tayo makipagkasundo sa sanlibutan We need ito. to be separate from sin of this world. Kailangan nating humiwalay mula sa mga kasalanan ng sanlibutan ito. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga tunay na propeta ng Diyos ay inusik ng mga hindi tunay na propeta na hindi kabilang sa Diyos. At hanggang ngayon, ang mga taong hindi naligtas ay inusik ang mga naligtas. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. 29. Galatians chapter 4, 29. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit kung paanong inusig noon ng mga ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Ipinanganak, anong ibig sabihin? Ipinanganak ayon sa laman.
ibig sabihin, tao ay tao na hindi naligtas. Ipinanganak ayon sa laman. Anong ibig sabihin? Ang ipinanganak ayon sa Espiritu. Ito ay tao na naligtas. Right? That's why it always happen. Kaya ito po'y palaging nangyayari. Unsaved people always persecute saved people. Yung mga taong hindi ligtas, palagi nilang inuusig yung mga taong ligtas. It happened from the Old Testament until now. Continue. Nangyayari po ito mula sa lumang tipan hanggang ngayon po patuloy. Why they persecute us? Bakit po nila tayo inuusig? Dahil pinag-uusig dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Ang taong hindi naligtas ay naiinggit sa taong naligtas. Right? We after salvation, right? We have a testimony. We already got the salvation. Pagkatapos ng kaligtasan po, di ba may patotoo tayong nagkaroon na tayo ng kaligtasan. But they don't sure their salvation. Pero sila po, hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. So when we say we are already saved, they envy. Kaya kapag sinasabi nating tayo ligtas na, naiinggit po sila. I try my best to do many good deeds. Ginawa ko yung best ko para gumawa ng mabuti. Every day I confess my sin. Araw-araw pinapahayag ko yung kasalanan ko. Every week I go to church. Linggo-linggo nagpupunta ako sa church. I try to avoid the sin. Sinusubukan kong umiwas sa kasalanan. But I'm not still sure salvation. Pero hindi pa rin ako tiyak sa kaligtasan. For you, how can you be saved? Pero ikaw, paano ka naligtas? You just go to the 5 days Bible seminar. Dumalo ka lang naman sa 5 araw na Bible seminar. But how can you say that you are already saved? Pero paano mo nasasabing ligtas ka na? They envy. Naiinggit po sila. By inggit. It happened at the time of in the early church. Nangyari po ito sa panahon ng naunang church. Ang mga Hudyo ay inusik si Pablo dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 13. Gawa chapter 13 verse 44. Gawa chapter 13 44 hanggang 45. 44 hanggang 45. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, napastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. In verse 44, nang sumunod sa Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod. Halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Right? Yeah. When a pastor preached the gospel, right, many people come to listen to the word of God. Nung ipinangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos, maraming tao po yung dumating. Then, verse 45, right? Subalit nang nakita ng mga Hudyo ang napakaraming tao. Napuno sila ng inggit, right? Napuno sila ng inggit. By inggit, right? Kaya napastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. So they continue persecuted apostle. Kaya patuloy po nilang inusig si Apostol Pablo. Verse 49 and 50, 49 and 50. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Subalit inudyukan na mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod at nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Right?
by Pagusik, Laban Kina, Pablo at Bernabe, right? By Pagusik. Yeah. Dahil sa inggit. Verse 14, chapter 14, verse 1 and 2, chapter 14, verse 1 and 2, Kawa chapter 14, verse 1 and 2. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang gayon ding bagay ay nangyari din sa Ikonyo, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit inudyukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga hintil at nilason ng kanilang isipan laban sa mga kapatid. Yeah. Through the preaching of Apostle, right? Many people got the salvation. Sa magitan po ng pangangaral ni Apostol Pablo, maraming tao po yung nagkaroon ng kaligtasan. But Jew, right? Jew dislike it. Pero yung mga Hudyo, kinaputan po nila ito. Who is a Jew? Sino yung mga Hudyo? Yeah. They are God's chosen people. Sila yung bayang pinili ng Yeah. Diyos. They believe in God. Naniniwala sila sa Yeah. Diyos. They have eagerness to follow the word of God. Meron po silang pagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. They try their best to keep the law. Sinusubukan nila yung kanilang mga kayang sumunod sa kautusan. Yeah, they misunderstood Jesus Christ, right? Pero mali yung kanilang pagkaunawa kay Jesucristo. They rejected Jesus. Tinanggihan nila si Jesus. They was not saved, At hindi po sila ligtas. right? That's why through the preaching of Apostle Paul, many people got the salvation. They disliked it. Kaya sa magitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, maraming tao po yung naligtas. Kaya napuot po sila dito. Dahil sa inggit, right? It happens our time. Nangyayari po ito sa ating panahon. Through the preaching the gospel, our church, many people get the salvation. Sa magitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating church, marami po yung naliligtas. Then who dislike it? Kung gayon, sino po yung ayaw ni yung napupuot dito? Other church, there is no any salvation. Sa ibang mga church na wala pong anumang kaligtasan. So it happened in Korea, especially it really happened in Korea. At ito ay talagang nangyari po sa Korea. When our church preached the true gospel, many other churches, there is no true salvation, they persecute our church. Kapag ipinapangaral ng ating church ang Ebanghelyo, yung ibang mga church na walang tunay na kaligtasan, inuusig nila yung ating church. But compared with the Korean, not so great persecution to Philippine Life Word Mission. Kumpara sa Korea po, sa Philippine Life Word Mission ay hindi po ganoon yung pag-uusig. Yeah. But some churches, right? They also receive persecution from the other churches. There is no true salvation. Pero meron pong mga church na tumatanggap talaga ng pag-uusig po mula sa mga church na walang tunay na kaligtasan. Ang mga iglesyang walang tunay na ebanghelyo at hindi naligtas ay naiinggit at pinag-uusig ang aming iglesia na nagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. That's why even though we receive the persecution, we don't need to care about it. Kaya kahit na tayo po ay tumanggap ng pag-uusig, wala na po tayong pakialam dito. It's natural. Dahil natural lamang po ito. If we receive a persecution, it testify, our church is true. Kung tumatanggap tayo ng pag-uusig, nagpapatunay ito na yung church natin ay totoo. At may mga hindi malinaw na pag-uusig na natatanggap dahil sa pagiging Kristiyano. Buksan mo ang Biblia, Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2. Verse 19 and 20. Chapter 2, 19 and 20.
Okay. Unang Pedro chapter 2, 19 and 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Ay, habang nagdurusa ng hindi nararapat. Nagdurusa. Pag-usik. Pareho. Ng hindi nararapat. So, even though we are innocent, right? We don't have any problem. Without reason, we can be persecuted. Kahit na tayo'y walang kasalanan, kahit na wala tayong problema, nang walang dahilan po, inuusig tayo. Sometimes in the school, you can be persecuted by your classmate or teacher because you are Christian. Minsan sa inyong school, inuusig ka ng iyong kaklase o ng iyong teacher dahil sa isa kang Kristiyano. Or you can be persecuted in your workplace because you are true Christian. O kaya ikaw ay maaaring usigin sa iyong trabaho, pinagtatrabahuan dahil isa kang Kristiyano. Even though you don't have any problem. Kahit na wala ka naman talagang anumang problema. It can happen. Ito po yung nangyayari. Siyempre, kung ang dahilan ng pag-usik sa akin ay ang pagpapakita ko ng hindi magandang asal sa mga tao sa mundo, ito ay mali. Right? We shouldn't receive persecution because we don't do well. We do wrong way. Kaya huwag tayong tumanggap ng pag-uusig dahil tayo po ay gumagawa ng mali. At hindi tayo dapat inuusik dahil sa pagpapabaya sa mga gawain sa trabaho o sa pamilya. So don't confuse. You neglect your work in the workplace, your house, you receive some problem, persecution. Kaya huwag po kayong malito. You receive some problem. Pinapabayaan po ninyo ang inyong trabaho sa inyong bahay, tapos tumatanggap ka po ng pag-uusig. Then you think, it's a persecution. At iniisip mo, ito pag-uusig ito. It's not real persecution. Hindi po yan yung tunay na pag-uusig. Because you receive a persecution because of your wrong way. Dahil tumanggap ka ng pag-uusig dahil sa iyong maling pamamaraan. You have to receive persecution because of the gospel, right? Kailangan mong tumanggap ng pag-uusig dahil po sa Ebanghelyo. Ano ang tamang salubin kapag tumatanggap ng pag-usik? Ano ang tamang salubin? Anong dapat gawin? Una, dapat magdasal. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, 43 hanggang 45. Matthew chapter 5, 43 hanggang 45. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Right, 44, verse 44, right? Idalangin ninyo ang umuusik sa inyo. Kailangan panalangin. Buksan mo ang Biblia, awit 109. So, awit 109. Awit 109, verse 4. Awit 109, verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Kapalit ng aking pag-ibig, sila ay mga taga-usig ko, ngunit ako ay nasa panalangin. Right? You don't have any yeah the you love the other. You just love the other. Iniibig mo lang po yung iba. Yeah, that's why you try to preach the gospel to the loved one, right? Kaya sinusubukan mong ibahagi ang ebanghelyo sa iyong mga minamahal. But the other side, right, cannot understand you. Pero yung ibang panig po, hindi nila ito maintindihan. They can persecute you, right? Inuusig ka nila, di ba po? Then your heart will have a difficulty, right? Kung gayon yung puso mo, magkakaroon ng kahirapan. Yeah. Then you don't need to against them same way. Kung gayon, hindi mo kailangang maging laban sa kanila sa ganong paraan. You just pray for them. Ipanalangin mo po lang po sila. Si Jesus ay nanalangin para sa mga taong nagpapako sa kanya sa krus, right? Yeah. At si Esteban ay nanalangin din habang siya ay pinapatay bilang martir. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 7. Gawa chapter 7. 7:59 and 60. Gawa chapter 7, 59, 60. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. 59, habang binabato nila si Esteban, ay nalalangin siya, right? Nalalangin siya, right? He didn't get angry to them, right? Hindi po siya nagalit sa kanila. Di ba po? Why you stone me? Bakit niyo ako pinagbabato? He just prayed, right? Nanalangin lang po siya. He prayed for their soul, right? Nanalangin siya para sa kanilang mga espiritu. Verse 60, right? Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito. Right? He still want they get the salvation. Right? Nais pa din po niya na magkaroon sila ng kaligtasan. Somebody can persecute you Maaring may umusig sa iyo when you preach the gospel, right? kapag ipinangaral mo ang ebanghelyo, di ba? Then, you can pray more. Ngayon, higit ka pa pong manalangin. And even, you can bless them. At umari, ipagpalain mo po sila. Ang taong nagdarasal ay maaari ding magpala. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12. Verse 14. Romans 12:14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, right? It's not easy, right? Hindi po ito madali. Tama po ba? It's easy to get angry to them, Mas madaling magalit po sa kanila. Di ba? but you have to continue praying. Pero kailangan nyo pong patuloy na manalangin. You have to bless them. Kailangan nyo po silang pagpalain. What's the way bless them? Ano yung paraan para pagpalain po sila? You need to pray for their soul. Kailangan nyo pong ipanalangin yung kanilang mga kaluluwa. They are not saved. Hindi pa po sila ligtas. You know, where will they go in the end? At alam mo kung saan sila patungo sa huli. Right? They are not saved. They will go to eternal hell. Hindi sila ligtas, mapupunta sila sa walang impyerno. But they persecuted the Christian. Pero inuusig nila yung mga Kristiyano. That's why the punishment in hell will be greater than before. Kaya yung parusa doon sa impyerno po, higit nagdakila kaysa noon. Because persecuting Christian is a great sin also before God. Dahil yung pag-uusig sa mga Kristiyano po ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. They added one more great sin. Idinagdag pa nila yung isang higit na mas So dakilang you have to kasalanan. think, they will receive a greater punishment in hell. Kaya isipin mo, natatanggap sila ng mas malaking
parusa sa then impyerno. you will have a pity for them Kung gayon, magkakaroon ka ng pagkahabag sa kanila rather than have anger to them. sa halip na magkaroon ng galit sa kanila. If you think they're the end, you will cry. Kung iisipin mo yung kanilang magiging wakas, If iiyak they ka. continue to persecute me, what will happen to them? Kung patuloy nilang uusigin ako, ano yung mangyayari sa kanila? Their judgment will be greater than before. Yung kanilang magiging paghukom mas malaki pa kaysa noon. You will cry, right? Kaya ikaw ay iiyak. You will pray for them more, right? Kaya higit kang mananalangin para sa kanila. It's the blessing them, right? Yan Blessing. po yung pagpalain po Because sila. when they get the real salvation, they can be really blessed. Dahil kapag nagkaroon sila ng tunay na kaligtasan, tunay silang pagpapalain. Yeah. At dapat magtiis. Yeah. Kailangan. Yeah. Dapat magtiis. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 4. Unang Korinto chapter 4, verse 12. Chapter 4, 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At kami gumagawa sa pamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagamat nilalait, kami ay nagpapala. Bagaman inuusig ay nagtitiis kami. Bagaman inuusig ay nagtitiis kami, right? Nagtitiis kami. Jesus, right? Jesus showed the example. Si Jesus po, di ba, nagbigay ng halimbawa? Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2, verse 23. Unang Pedro chapter 2, 23. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Right? Hindi siya gumanti. Kundi ipinakatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Yeah. We have to follow his example. Kailangan nating sundan yung kanyang halimbawa. Then we can endure. Kung gayon, magagawa nating magtiis. Yeah. Dapat nating ipakatiwala ang mga taong umuusig sa atin sa Diyos. Right? Dapat nating isipin na sila'y umusig dahil hindi nila nalalaman ang katotohanan at hindi pa sila naliligtas. Right? If they know the truth, why they will not persecute us, right? Kung alam nila yung katotohanan, bakit nila tayo uusigin, di ba po? Because they don't know the truth, right? Pero dahil hindi nila alam yung Because katotohanan, they are not really saved. dahil hindi pa sila tunay na ligtas, That's why they persecute us. kaya nga po inuusig nila tayo. Bago pa naligtas si Apostol Pablo, siya rin ay tagapag-usig ng mga Kristiyano. Right? He was a leader who persecuted Christian. Right? Siya po yung pinuno na umuusig sa mga Kristiyano. Buksan mo ang Biblia, unang Timoteo chapter 1. Unang Timoteo chapter 1, verse 13. Unang Timoteo chapter 1, 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kahit na nung unang ako'y isang lapastangan, manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Sinabi niya, right? Na noong una ako'y isang lapastangan, mang-usig, right? Yeah. He persecuted, saved the Christian, right? Inusig niya po yung mga ligtas na Kristiyano. Why he persecuted Christian? Bakit niya po inusig yung mga Kristiyano? Sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. Yeah. Maybe
some of you, right? Before you get the salvation, you are also the one who persecuted the saved Christian. Marahil lang ilan sa inyo, bago po naligtas, maaring inuusig niyo po yung ilang mga Kristiyano. Meron, right? Meron po ba? Tama po ba? When somebody try to evangelize you, you persecute. Kapag may isang taong sinusubukang i-evangelize ka, inuusig mo. Don't tell me. Don't Huwag tell mong sabihin sa akin yan. me. Go away. Umalis ka. Yeah. You did, right? Because you didn't know the truth. Nagawa mo iyon dahil hindi mo naman alam yung katotohanan. Because you are not really saved. Dahil hindi ka paligtas. You have to reflect yourself. Kaya kailangan mong magbalik tanaw sa iyong sarili. That's why if they don't know the truth, they can also persecute us. Kaya kung hindi nila ng katotohanan, uusigin din nila tayo. Yeah. Then you can endure even though they persecute. Kung gayon, magagawa mo magtiis kahit na inuusig nila tayo. At dapat nating talunin ang kasamaan ng kabutihan. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 12. Roman chapter 12, 17. hanggang 21, 17 hanggang 21. Romans 12, 17 hanggang 21. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong gantihan ng sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Verse 17, sinabi ng Biblia, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Verse 21 also, huwag kang pagdaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang pag-uusik sa mga naligtas na Kristiyano ay katumbas ng pag-uusik sa Panginoon. Kaya tiyak na sila'y hatulan ng Diyos. Right? Apostle Paul, right, as we learn, he persecuted the Christian. Gaya po ng ating natutunan si Apostol Pablo, inusig niyo po yung mga Kristiyano. And he tried to kill Christian. He went to the Damascus to kill the Christian. At siya po ipatungo na sa Damascus upang patayin po yung mga Kristiyano. On the way, he met the Lord, right? Pero sa daan po, nakilala niya ang Panginoon. On the way, he met the Lord. Sa daan po, nakilala niya ang Panginoon. Then he asked to the Lord. Pagkatapos, tinanong niya ang Panginoon. At that time, he couldn't recognize the Lord. Sa panahong iyon, hindi niya po nakilala ang Panginoon. Who are you? Sino ka? Then what's the answer of the Lord? At ano po yung naging sagot ng Panginoon? Gawa chapter 9, buksan mo ang Biblia. Verse 5. Gawa chapter 9, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Ako si Jesus na iyong inuusig, right? It's a strange, right? Parang kakaiba po ito, di ba? When this time, Jesus already went to heaven. Sa panahong ito po, si Jesus umakyat na po sa langit. Wala siya sa mundo. But sinabi ni Jesus, ako si Jesus na iyong inuusig. Right? Apostle Paul never persecuted Jesus, right? Sa Apostol Pablo, hindi niya naman kailanman inusig si Jesus. Why Jesus say like this? Bakit ganito yung naging sagot ni Jesus? Persecuting Christian is persecuting the Lord.
Dahil yung pag-uusig sa mga Kristiyano ay pag-uusig sa Panginoon. naintindihan niyo po? Sinabi ni Jesus. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan 15, verse 18. Juan chapter 15, verse 18. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y kinapopotan ng salibutan, ay alam ninyo na ako muna ang kinapopotan nito bago kayo. Right? That's why halimbawa, ang palaging nagpapahirap at umusik na boss sa trabaho. Yeah. Right, sometimes, right, it happen, your master persecute you in your workplace. Minsan po, di ba po nangyari na yung boss po ninyo o maari po sa inyo, inusig kayo sa inyong trabaho. Even though you don't have any problem, you are innocent. Kahit na wala kang problema, inosente ka. Some, right, the master can persecute you because you are true Christian. Pero yung amo mo, inuusig ka dahil po isa kang Kristiyano. Then what will happen? Kung ano po yung mangyayari? May tanong ako. Does God knows it or not? Alam ba ito ng Diyos o hindi po? Huh? Yeah. Siyempre, yeah. Alam siya. Yeah? That's why we learn, right? Romans chapter 12, verse 19. Romans chapter 12, verse 19. Balikan natin. Romans chapter 12, 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipahiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galing ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang ganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. Apo ba? Yeah. Even though your master persecute you, don't worry. Kaya kahit na usigin ka ng iyong amo, huwag kang mag-alala. God knows, right? Alam ito ng Diyos, tama po ba? That's why God will judge your master. Kaya ang Diyos yung hahatol sa iyong amo. Hindi natin dapat iwan ang trabaho dahil sa taong ito. Naintindihan niyo po? Even your master persecute you, don't leave your place because of the persecution. Kahit na inuusig ka ng iyong amo, huwag mong iwanan ang iyong trabaho dahil inuusig ka. You have to keep your position. Kailangan mong mapanatili ang iyong posisyon. Someday, God will move your master to another place. Dahil balang araw, yung amo mo, ililipat yan ng Diyos sa ibang lugar. Naintindihan niyo po? God knows, right? Alam po ito ng Diyos. Kahit walang makakalam, huwag kalimutan na ang Diyos ay nakakalam. Yeah. That's why while you receive a persecution, you can commit to the Lord. Kaya habang tumatanggap ka ng pag-uusig, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. You just endure the persecution. Pagtiisan mo lamang po ang pag-uusig. Then someday, God will solve all the problems. At balang araw, lulutasin ng Diyos ang lahat ng mga problema. God will repay. Ang Diyos po yung gaganti. Okay? Dapat maging masaya kapag tumatanggap ng pag-uusig. Bakit? Mahirap, right? Maging masaya, right? Subalit, dapat maging masaya kapag tumatanggap ng pag-uusig. Mateo chapter 5. Buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 5. 10, verse 10 hanggang 12. 10 hanggang 12.
10 to 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang karya ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Verse 10, right? Mapapalad ang mga inusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yeah. Dahil sa katuwiran, right? We need to receive the persecution because of the righteousness. Right? Kailangan nating tumanggap ng pag-uusig po dahil sa katuwiran. Yeah. Verse 11 also, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Dahil kay Jesus. Right? Verse 12, magalak kayo at magsaya. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Malaki, right? So, if you can receive a persecution because of the Lord, it's clear you will receive a great reward in heaven. Kaya kung makakatanggap ka ng pag-uusig dahil sa Panginoon, napakainaw po natatanggap ka ng malaking gantimpala. Sapagkat kayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tama? Maybe all the prophets in the Old Testament, they received the persecution. Marahil lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan, tumanggap sila ng pag-uusig. Right? All the apostles, all the disciples of Jesus in the early church, they received the persecution. Lahat ng mga alagad ni Jesus, lahat sila po ay tumanggap ng pag-uusig. Right? Yeah. Maybe our persecution cannot compare with their persecution. Marahil yung pag-uusig natin ay hindi po natin maikukumpara sa kanilang pag-uusig. Their persecution much greater than our persecution, right? Yung kanilang pag-uusig po mas dakila kaysa sa ating pag-uusig. But the Lord promised, when we have a persecution because of the Lord, God promised we will have a great reward. Pero yung pangako ng Diyos, kung tayo ay tumanggap ng pag-uusig dahil sa Panginoon, tatanggap po tayo ng malaking gantimpala. That's why when we receive a persecution, we can rejoice. Kaya kapag tumanggap tayo ng pag-uusig, magalak po tayo. Ang mga apostol na pinag-usig dahil sa pangalan ni Jesus ay nagalak pa nga. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 5. Gawa chapter 5. Verse 40 and 41. Gawa chapter 5, 40 and 41. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila'y napaniwala niya nang may patawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. Yeah. In the early church, right? Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John received the persecution from the Jews. Sa naon ng church po, si Apostol Pedro at si Apostol Juan, tumanggap ng pag-uusig mula sa mga Hudyo. Even they were whipped, right? Sila din po ay hinagupit. Have you ever received the whip because you preach the gospel? Hinagupit na po ba kayo dahil sa Ebanghelyo? Somebody hit you? Meron na po bang humagupit sa inyo? Yeah, but they were whipped. Pero sila po hinagupit. But what's their attitude? Pero ano yung kanilang naging saloobin? They were sad. Nalungkot po ba sila? They rejoiced. Nagalak po sila. Oh Lord, who are we? O Panginoon, sino po ba kami? How can we receive this kind of persecution because of you? Paano namin natatanggap yung ganitong pag-uusig dahil sa iyo? They consider it's glory. Itinuturing po nila na ito'y kaluwalhatian. We are not deserved to receive this kind of persecution because of the Lord. Hindi kami narapat na tumanggap ng ganitong pag-uusig dahil sa Panginoon. But because of the Lord, we receive this persecution. Pero dahil sa Panginoon, tumanggap kami ng ganitong pag-uusig.
they rejoiced, right? Nagalak po sila. So, if you receive the persecution because of the Lord, you can rejoice. Kaya kung kayo tatanggap ng pag-uusig dahil sa Panginoon, magalak po kayo. Oh, God wants to give me more great reward. Ang Diyos, nais niya akong bigyan ng mas malaking gantimpala. That's why when you think about, when somebody persecute you, you can rejoice, right? Kaya kapag isipin niyo po kung merong umusig sa inyo, magalak po kayo, di ba? But at that moment, even though you rejoice in your heart, don't smile. Pero sa pasandali yung kahit na may galak ka sa iyong puso, hindi kang humingiti. When somebody pursue you, Kapag may umusig sa iyo, ganito ka. right? When you think about the great world, you can smile. Kung isipin mo yung malaking gantimpala, ngingiti ka. Then maybe they think, you something. Para isipin nila, parang kakaiba ka. You don't need to smile, right? Hindi niyo po kailangan ngumiti. But your heart. Pero yung puso mo, God wants to give me more great reward. ang Diyos gusto niya akong bigyan ng malaking gantimpala. Persecute me. Sige, usigin mo ko. Walang Right. problema. Paano magpatagumpayan ang pag-usig? Dapat tayong bumalik sa Biblia. We cannot overcome persecution without the Word of God. Hindi natin mapagtatagumpayan ng pag-uusig kung walang salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, awit 119. Awit 119, verse 161. Awit 119, verse 161. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Inuusig ako ng mga pinuno ng walang dahilan, ngunit ang puso ko'y namamangha sa iyong mga salita. As we know, David, right? King David also received many persecution, right? Gaya ng ating nalaman, si David din po tumanggap ng maraming pag-uusig Without reason. ng walang kadahilanan. Then what he did? At ano yung kanyang ginawa po? He returned to the word. Siya'y bumalik sa salita. He more meditate the word, right? Higit niyang pinagbulay-bulayan ng salita. That's why he could overcome the persecution, right? Kaya nagawa niya pong mapagtagumpayan ng pag-uusig. So, when you receive the persecution, you also try to return to the Bible. Kaya kapag kayo tumanggap ng pag-uusig, subukan niyo din pong bumalik sa Biblia. As we learn, right? Not only me, but also all the Christians receive persecution. Gaya ng sinabi po, hindi lamang ako, kundi lahat ng mga Kristiyano tumatanggap ng pag-uusig. And also all the forefathers of the faith in the Bible, they receive a great persecution. At ang lahat ng mga ninuno ng pananampalataya sa Biblia po, tumanggap sila ng malalaking pag-uusig. We can know it through the Bible, right? Malalaman natin ito sa magitan po ng Biblia. We can meditate. Maaari natin itong pagbulay-bulayan. As we learn, right? God promised more great reward when we receive a persecution. At gaya ng ating natutunan, ang Diyos ay magbibigay ng mas malaking gantimpala kapag tayo po'y inusig. So return to the Bible. Kaya bumalik po sa Biblia. At kahit sino pa man ang umusik sa atin, dapat tayong tumingin lamang sa Panginoon at tahimik na magpatuloy sa ating landas. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12. Verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Hebrew chapter 12, 2 and 3. Yeah, 12, 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag manghina o manlupaypay. Verse 2, right? Pangmasdan natin si Jesus. Pangmasdan natin si Jesus. Then our Lord Jesus will comfort your heart. Kung gayon ang ating Panginoong Yesus, aaliwin niya ang iyong puso.
you can overcome the persecution. at mapagtatagumpayan mo ang pag-uusig. So anyway, after we got the salvation, when we try to live a godly life, we can experience persecution. Gayunpaman, pagkatapos nating maligtas, kapag sinubukan nating mamuhay na may kabanalan, tatanggap po tayo ng pag-uusig. Maybe because Philippines, the main religion is Catholic, right? At dito po sa Pilipinas, yung pinakapangunahing relihiyon ay Katoliko. As I know, over 80% Filipino are Catholic. At gaya ng aking nalalaman, 80% ng mga Pilipino Katoliko. That's why Catholic, right? They think, they are better than us. Kaya iniisip ng mga Katoliko, sila po yung mas magaling kaysa atin. They are more older than us. At sila ay mas matanda kaysa atin. They have the great pride. Meron silang malaking mataas, That's pagmamataas. Usually the Catholic, right? They persecute us, Kaya kadalasan yung mga Katoliko, inuusig nila tayo. right? And also, some churches are meron some Christian Christian church. At sa iba naman pong simbahan, yung mga Kristyanismo, Other many kind of meron denomination, right? yung napakaraming uri ng mga denominasyon. As I know, it also almost 10 to 15%, right? Gaya na aking nalaman, ito po yung mahigit 10 hanggang 15%. Also, right, their number greater than us. At yung bilang nila, mas marami din po kaysa atin. That's why they also can persecute us. Kaya sila din po maaaring nila tayong usigin. As we learn today, right, when we try to preach the true gospel, they become one and they try to persecute us. Gaya ng ating natutunan, kapag sinusubukan nating ibahagi yung ating ebanghelyo, sila po yung nagkakaisa at nagiging laban sa atin. So you have to consider it's a natural. Kaya kailangan natin ituring, ito po yung natural lamang. You have to more endeavor to abide in our church. Kailangan natin higit na pagsumikapang manatili po sa ating church. Don't fear. Huwag pong matakot. God will keep you. Iingatan ka ng Diyos. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. So let's continue abide in church until our Lord comes again. Kaya patuloy pong manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Okay. Malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.